Magandang araw po sa lahat. Ako nga pala si Malu. Simpleng may bahay. Nasa edad 45. Pero sabi ng mga madalas kong nakakasalubong na dati kong kakilala ay parang hindi daw tumatanda ang itsura ko. Natutuwa naman ako pag nakakarinig ako ng mga ganoong pagpuna sa aking itsura. Dahil hindi naman ako naging pabaya sa sarili ko. Maputi akong babae at medyo hindi nabiyayaan sa height. May kaliitan kasi talaga ako, pero alam kong bawi naman sa mukha. Pero ang hindi ko naasikaso at napansin ay ang katawan ko dahil medyo naging chubby na ang itsura ko kumpara sa dating slim na figure. Sabi din ng iba ay hawig ko daw sa tangkad at itsura si Manilyn Reyes. Siguro nawala na ang pagka-slim ko dahil naging busy na rin sa buhay. Ang asawa ko naman ay si Roman, kasing edad ko lang din. Nabigyan kami ng isang anak na ngayon ay 20 years old na. Pero sa kasalukuyan ay wala sa aming poder dahil nasa Maynila to at nag-aaral bilang isang college student. Nakatira kami sa isang probinsya, mga 3 oras lang ang layo sa Maynila. Ang bahay namin ay simple lamang. Pagpasok mo ng gate na kahoy, ay may isang medyo may malawak na bakuran na napapalibutan ng mga halamang tanim ng asawa kong si Roman. Sa pagdating mo naman ng loob ng bahay namin ay mayroong sala, kusina, banyo at syempre isang kwarto para sa aming mag-asawa at isang kwarto naman para sa isang anak namin. Pero ngayong araw, nais ko lamang pong ilahad sa inyo ang pinaka hindi ko malilimutang karanasan ko sa buong buhay ko. At nangyari ito taong 2023. Han, halika na, matulog na tayo. Mag-alas 10 na ng gabi. Kailangan ko rin gumising ng maaga bukas dahil may deliver ako ng gulay. Sabi ng aking mister sa akin. Mula sa loob ng silid naming dalawa. Dahil nasa sala pa ako at nanunood ng isang reality TV show ng hating gabi. Mauna ka na mahal, tatapusin ko muna tong pinapanood ko. Susunod na lang ako maya-maya pag natapos na to. Narinig ko naman mula sa pwesto ko ang paghiga sa papag ng mister ko. Kaya minabuti ko na muling i-focus ang sarili ko sa panunood ng TV. Makalipas ang 1 oras, natapos na ang pinapanood ko. Pero hindi pa rin ako dinadalaw ng antok ko dahil nakatulog din ako ng ilang oras kaninang hapon. Pero pinatay ko na lang din ang TV dahil wala na rin namang magandang show na kasunod ng pinapanood ko. Pagkatapos kong mapatay ang TV, ay naalala ko na may extra internet data pa nga pala ang SIM na niloadan ko kanina dahil hindi naman naging matagal ang pag-video call namin ng anak ko. Napagpasyahan ko na lang na mag-cellphone na lang muna at naupo sa upuan sa sala. At nagtingin kung may mensahe akong natanggap sa aking Facebook. At nang matignan ko ang message inbox na wala namang nag-message sa akin, napagpasyahan kong magbasa-basa muna ng kung ano-ano. Ngunit di ko inaasahan na medyo wild ang nabasa ko sa isang group, kaya biglang nagbago ang mood ko. Tungkol kasi ito sa isang misis na pumatol sa iba at sa mas bata pa sa kanya. Sa puntong yon, agad akong nagtungo sa kwarto naming mag-asawa upang sana'y gisingin ang mister ko. Kaso ay tulog naman to, kaya naman wala akong nagawa kundi tiisin ang uhaw sa aking pagkatao. Kinabukasan, araw ng Huwebes. Mag-aalas 9 na ng umaga nang ako'y magising. Minabuti ko munang ayusin ang pinaghigaan naming mag-asawa. Sa paglabas ko naman ng kwarto, ay nakita ko si Roman na may ka-video call sa kanyang cellphone. At paglapit ko dito, ay ang dalaga pala namin ang kausap niya. Han, gising ka na pala. Eto si Catherine, kausap ko. Sabi ng aking asawa nang makalapit ako sa kanya. Good morning, Ma. Bati ng anak namin mula sa cellphone. Good morning din, Nak. Kumusta ka na dyan? Sagot ko nang makalapit ako sa asawa ko. Ayos lang po. Eto, pinoproblema ko kung paano ipapasa yung requirements na kailangan ko sa school bukas.
Ha? Bakit? Ano bang requirements mo na yan? Kasi yung ginawa kong plates nung umuwi ako dyan nung nakaraang weekend. Naiwan ko naman dyan sa bahay. Ay, hindi naman madaling gawin yun Dahil ilang araw ko ding tinapos i-drawing yun, ma. Di dadalhin ko na lang dyan ngayon para maipasa mo na bukas. Wag na, ma. Nakakahiya naman po sa inyo. Ilang oras din yung biyahe papuntang Maynila. Naku, wag mo nang alalahanin yun. Ang mahalaga, maipasa mo ang requirements mo na yun. Ako nang bahala, wag ka nang mag-alala. Tawagan na lang kita pag malapit na ako dyan. Pasensya ka naman sa abala ha. The best ka talaga. I love you. I love you too, anak. Wag mo nang alalahanin ng nanay mo, okay? Sasamahan ko na lang din siya sa pagluwas ng Maynila. Sabat ng aking mister. Sige po. Salamat din. Mauna na ako po at may klase pa ako ngayon Sige anak, mag-ingat ka. Pagkababa naman ng cellphone ay napansin ko ang paghaplos ng aking asawa sa parting malapit sa puso niya. Kaya minabuti ko tong tanungin kung ano ang nararamdaman niya. Han, ayos ka lang ba? Sumusumpong na naman ba yung paninikip ng dibdib mo? Sabi ko sa aking asawa nang makalapit ako sa kanya. Medyo Han, pakikuha na lang ako ng isang basong tubig. At yung gamot na din, pakikuha. Nasa itas ng ref natin. Mabilis ko namang sinunod ang asawa ko at kinuha ang mga pinapakuha niya at dali-dali itong binigay sa kanya. Han, okay ka na ba? Sabi ko sa kanya nang mainom niya ang gamot niya. Medyo ayos na Han, salamat Ako na lang ang luluwas mamaya ha? Baka kasi mamaya sumumpong na naman yung sakit mo. Sasama na ako sa iyo Han, ayokong bumiyahe kang mag-isa, maraming loko-loko ngayon. Huwag ka nang makulit, Roman. Kaya ko naman ang sarili ko. Sa pagbanggit ko naman ang pangalan niya, ay tumahimik na ito. Ang ibig sabihin ay sumang-ayon na siya sa sinabi ko. Makalipas ang isang oras, ay nakagayak na ako at handa nang umalis ng bahay. Nagsuot lang ako ng isang palda at blouse dahil medyo mainit ang panahon ngayon. Pag-alis ko naman ng kwarto, ay nakita ko ang asawa ko na nanunood ng TV. Oh Han, nakagaya ka na pala. Ayaw mo ba talaga akong sumama sa'yo? Naku, wag ka nang makulit Han. O siya, alis na ako ha, para hindi ako masyadong gamin sa pag-uwi mamaya. Nakaluto naman na ako ng pananghalian. Yung matitira mo na lang ulam ang ulamin mo mamaya pag wala pa ako ng hapunan. Oo Han, tawagan mo na lang ako mamaya pag nakauwi ka na. Ako nang magsusundo sa'yo sa terminal ng bus. Sige Han, aalis na ako ha. Pag sinumpong ka na naman, uminom ka kaagad ng maraming tubig at gamot. Oo Han, ginagawa mo naman akong bata niyan Sabay lapit sa akin ni Roman at hinalikan ako sa pisngi. Aba, may pag-goodbye kiss ka pa ha? O siya, sige na at aalis na ako. Sige Han, mag-ingat ka. Pagkaalis ko ng gate ng bahay namin, ay naglakad lang ako ng ilang saglit upang magtawag ng tricycle na maghahatid sa akin papuntang terminal ng bus. Mabilis naman akong nakahanap ng tricycle at binaybay ko na ang daan patungong terminal. Pagdating ko doon ay medyo may kadamihan na din ang mga pasahero na nag-iintay ng bus. Wala naman akong inaksayang oras at mabilis na lumapit sa bilihan ng tiket para makasakay na kaagad kung sakali man na dumating na ang bus. Halos kalahating minuto lang akong nag-intay, ay kaagad nang may dumating na bus. Madali naman akong nakasakay dahil may sinusunod naman na pulisiya ang bus terminal at pila-pila din ang pagsakay ng mga tao sa loob. Pagdating ko sa loob ng bus, ay pinili kong maupo sa pangalawang upuan sa harapan para pag nakarating kami ng Maynila ay madali din akong makabababa. Mabilis namang napuno ang bus at nagsimula na toong umandar. Isang lalaking binata ang katabi ko. Napalagay ko ay isang estudyante din sa Maynila dahil may dala itong bag katulad ng sa anak ko. Nakampante naman ako dahil mukha namang matino at hindi gagawa ng kalokohan ng katabi ko. Habang bumabiyahe naman kami patungong Maynila, ay nililibang ko ang sarili ko sa panunood ng TV na nasa loob ng bus. Pero isang oras pa lang ang lumilipas, ay nakaramdam ako ng antok dahil napuyat ako kagabi.
Sa tindi ng antok ko ay napagpasyan ko munang matulog. Inayos ko muna ang shoulder bag na dala ko at nilagay sa aking harap, pati na rin ang pinapadalang drawing ng anak kong si Catherine bago ako natulog. Makalipas lamang ang kalahating oras ay naalimpungatan ako dahil sa isang haplos sa braso ko. Maingat ko namang binulat ng bahagya ang mga mata ko at tinignan kung sino yon. Nabigla ako nang ang binatang katabi ko pala na inakala kong matino ay tila makapal pala ang mukha na gawin yun. Pero ang hindi ko maintindihan ay ang hindi ko pagtutol sa kanya na dapat ay kanina ko pa ginawa noong magising ako. Sa puntong yun, nagpasya akong ipikit muli ang aking mga mata at magkunwaring tulog. At sa ilang minuto pa lang ay lumala pa ang sitwasyon nang madako siya sa legs ko. Ngunit wala pa rin akong pagtutol. Hinayaan ko lang ang binata nang bigla itong nagpaawat dahil sa pagsasalita ng konduktor. "Oy, mga bababa dyan sa mall, malapit na tayo. Ayusin nyo na yung mga gamit nyo para madali kayong makababa mamaya." Napansin ko naman ang pag-aayos ng binatang katabi ko sa gamit niya. Siguro dahil doon din ang baba niya. At ilang minuto nga lang ang lumipas, ay huminto ang bus at napansin kong tumayo na rin ang binatang katabi ko at bumaba na sa isang mall. Hindi ko alam kung bakit, pero parang nanghinayang ako ng mga sandaling yun. Hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit hindi ako nagalit sa binata. Muli namang nagpatuloy ang pag-andar ng bus nang maibaba na ang lahat ng pasahero na bababa sa mall. Hiniling ko na lang na sana wala ng pasaherong sumakay at tumabi sa akin. Tutal ay 1 oras at kalahati na lang din ay mararating ko na ang Maynila. Makalipas nga lang ang 1 oras at kalahati ay nakarating na ako ng Maynila at bumaba na ako sa terminal ng bus dahil hanggang doon lang ang babaan ng pasahero at kinakailangan ko pang sumakay ng taxi para makarating sa dorm ng anak ko. Nang makasakay ako ng taxi, ay tinignan ko ang orasan na nasa cellphone ko. Mag-alas 4 na pala ng hapon. Hindi ko na namalayan ang oras, sabi ko sa sarili ko. 1 oras muli ang lumipas at saktong alas 5 nang marating ko ang dorm ni Kat. Tinawagan ko siya nang makarating ako ng building ng dorm niya at ipinaalam na nandoon na ako. Saglit lang akong naghintay. Mabilis ding nakapunta si Catherine sa akin. "Ma, salamat ah," sabi niya nang makalapit siya. "Wala yun, Dak. Sana sa susunod huwag mo nang kalimutan yung mga kailangan mong dalhin, ha?" "Opo. Kumusta pala ang biyahe? Ang traffic sa Maynila, no?" "Oo nga eh. Teka, kumain na muna tayo sa labas bago ko umuwi." "Talaga? Kaso wala akong pera." "Ano ba yan? Akala ko pa naman manlilibre ka." Pabiro kong sabi sa kanya. "Emma, alam mo namang nagtitipid ako ngayon, di ba?" "Biro lang naman, anak. Halika na. Ako nang bahala sa'yo. Para saan pa at nandito ako sa Maynila kung hindi kita ililibre?" Mag-aalas 6 naman ang matapos kaming mag-dinner ni Catherine. At napagpasyahan ko na ang magpaalam para hindi ako masyadong gabihin pa uwi. Inihatid pa ako ng anak ko hanggang sa terminal ng bus at binigyan ko na lamang siya ng pamasahe pabalik ng dorm niya. "Mag-ingat ka, ma. I love you. Salamat ulit." "Mag-iingat ka din pabalik ng dorm mo, ha? I love you too." Mag-aalas 7:30 na ng gabi nang umalis ang bus. Malapit naman sa likodan ako ng bus na upo dahil ito na lang ang upuan na bakante. Mabuti na lang at babae ang naging katabi ko sa upuan. Dahil baka kung lalaki na naman, baka kung ano na naman ang mangyari. Nagsimula na ngang bumiyahe ang bus mag-aalas 8 ng gabi. Kahit pagod at antok na ako ay pilit ko tong nilabanan dahil gusto kong umiwas sa mga loko-loko katulad ng unang nakatabi ko. Pero makalipas lang ang 1 oras ay hindi ko na malayan na sa pag-aalala ko ay nakaidlip ako. Ngunit bigla namang naputol yun nang magsalita ang konduktor. Bigla kong binuksan ang mga mata ko nang magising ako. Pagtingin ko sa tabi ko,
ay nakahinga ako ng matiwasay dahil babae pa din ang katabi ko sa upuan. O, yung mga bababa dyan sa bayan, malapit na tayo. Ayusin nyo na yung mga gamit nyo para makababa na agad kayo. Biglang nag-ayos ng gamit ang babaeng katabi ko. Ibig sabihin, malapit na rin siyang bumaba. At sa paghinto ng bus, ay nagulat ako dahil maraming pasahero ang bumaba ng bayan at halos ako na lang ang naiwan sa likuran ng upuan ng bus. Sa pagbaba ng mga pasahero, ay muling ang umandar ang bus. Bala ko sanang lumipat sa pwesto ng unahan ng bus pero naisip ko gabi naman na, kaya wala naman na sigurong sasakay ng bus hanggang sa makarating ako sa probinsya namin. Hindi naman na ako dinalaw ng antok nang magising ako kanina. At sa tansya ko ay meron pang 1.5 oras bago makarating ang bus sa probinsya namin. Kaya napagpasyahan ko na lang gamitin ang cellphone ko para libangin ang sarili ko hanggang sa makauwi ako sa amin. Makalipas lang ang kalahating oras. Habang tumitingin ako sa newsfeed ng Facebook ko, ay napansin ko ang konduktor na papalapit sa likuran ng bus. Hininto ko naman ang pagsi-cellphone ko para obserbahan siya. Pinagmasdan ko ang itsura nito. Sa tingin ko ay nasa late 20s lang ang edad. At kung pagbabatayan ng itsura ng muka, ay may itsura din to. Moreno, matangkad, at mukhang batak ang katawan sa trabaho. Nagulat ako nung bigla itong umupo sa katapat ng upuan ko sa kanan. At tumitingin sa akin na para bang may ibig sabihin. Pero nang mapansin niya na nakatingin ako sa kanya, ay iniwas niya ang tingin sa akin at tumingin sa labas ng bintana. Pilit ko namang pinapakalma ang sarili ko mula sa kaba. At muli na lang tiningnan ang cellphone ko at nilibang ang sarili sa pagtingin ng newsfeed sa Facebook ko. Pero makalipas muli ang kalahating oras, ay nagulat ako nung bigla tong tumabi sa upuan ko. Iho, bakit may problema ba? Wala ho ma'am. Gusto ko lang sanang tignan kung ano yung pinagkakaabalahan niyo sa cellphone niyo. Wika nito. Tumitingin lang ako sa Facebook ko. Pero baka pwedeng doon ka na lang sa kabilang upuan umupo iho. Medyo may pagkakakaba na pagkakasabi ko. Gusto ko po sana dito para may makausap naman ako. Okay lang po ba? Medyo may pamimilit niyang pagkakasabi. Sige okay lang. Pagpayag ko sa konduktor dahil baka may kung ano pa siyang gawin sa akin na masama pag hindi ako pumayag sa gusto niya dahil sa iba na talaga ang tingin nito. Alam mo ba? Kami din yung nasakyan mong bus kanina patungo ng Maynila. Nabigla ako sa sinabi niya at parang nakilala ko nga ang mukha niya. Ganun ba iho? Mabuti naman pala at kayong muli ang nasakyan ko. Medyo awkward kong pagkakasabi. Tinigil ko na lang muna ang pagsa-cellphone ko at inobserbahan na lang ang kilos ng binatang konduktor. Napapansin ko na tumitingin siya sa harapan ng bus. At parang kinakausap niya ang driver ng bus gamit ang mga mata niya. Sa puntong yun sobrang kaba na talaga ang nararamdaman ko dahil alam kong may mali sa kanila. At tama nga ang hinala ko. Makalipas lang ang ilang minuto, ay napansin ko ang pagpatay ng ilaw mula sa likuran ng bus. Kaya ang pwesto ko ngayon ay madilim habang katabi ang konduktor. Unti-unti nitong dinikit ang bibig sa tenga ko at bumulong. Alam niyo ho, ang ganda niyo Ali. Kanina ko pa kayo napapansin. Unang sakay niyo pa lang. Naku iho, salamat. Kung ganun pero baka naman pwedeng lumayo ka ng kaunti. Baka naman pwede ka ma'am. Total, kaunti na lang naman ang pasahero at tulog pa. Naku iho, alam ko na yan at hindi pwede. May asawa at anak na ako at matanda na ako. Mahina kong sabi sa konduktor. Wala naman kaso kung may edad ka na ma'am Ikaw nga yung mga tipo kong babae
At sana'y huwag ka nang tumutol. Isipin niyo na lang, ako yung asawa niyo ngayon. Hindi ako nagsalita sa sinabi ng konduktor. Pinili kong manahimik muna habang pilit pinapakalma ang kaba sa sarili. Ngunit hindi ako makakilos nang tuluyan niyang kinalas ang pagkakabotones ng blusa ko. Dapat ay sumigaw na ako at nagalit sa binata. Ngunit hindi ko nagawa hanggang sa namalayan ko na lamang ang sarili ko na kusang tumutugon sa nais ng binata. Lalo na nang bigyan niya ako ng isang mapanganib na halik na naging dahilan ng tuluyang pagsuko ko sa kanya. Hirap man sa pwesto, ay nagawa niya akong makuha ng buo. Nakalimot ako ng mga oras na yun. Nakalimutan ko na ako'y babaeng pamilyado na. Para akong nanumbalik sa aking pagkadalaga nang ipamalas sa akin ng binata na mas mahusay siya sa mister ko. Sa oras na yun ay tuluyan na akong nawala sa sarili at hinayaan na lang ang binata kahit pa alam kong lahat ng yun ay mali sa anumang aspeto. Hindi ko lubos akalain na ang binatang konduktor pa ang magiging pangalawang karanasan ko. Dahil sa buong buhay ko ay tanging si Roman lang ang tanging nakasama ko sa kama. Hindi ko makakalimutan ang gabing yun. Ang gabing unang nagkasala ko sa mahal kong asawa. Na hanggang ngayon ay nakatatak pa rin sa isip ko kung paano ko naging palabigay ng misis dahil sa binatang konduktor. Mag-aalas 10 na ng gabi nang tuluyan na akong nakarating ng probinsya namin. At sinundo pa nga ako ng asawa ko mula sa terminal ng bus. Mabuti na lang at hindi ito nagtaka sa ayos ng damit ko dahil nalukot to mula sa hindi ko malilimutang biyahe patungo sa Alapaap kasama ang pilyong konduktor na yun. Sa huli, nagsisi ako ngunit sa tuwing maaalala ko yung nangyaring yun, ay napapangiti na lang ako ng bigla. Nais ko sanang humingi ng payo sa inyo. Kung sakali mang magkita kaming muli ng konduktor na yun, at masakay akong muli sa bus kung saan siya naka-assign, paano kaya ako iiwas? Ano kaya ang dapat kong gawin kung sakaling maulit muli ang pagkakataong yun? Yun lamang po at paalam. At salamat sa pakikinig sa aking istorya.